pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po muli sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng ating palatuntunang ehemplo. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew. At sana po kayo po ay nasa mabuting kalagayan kahit na po patuloy pa rin itong issue ng pandemic at yung iba po sa atin ay mga nasa quarantine pa. Sana po kayo pa rin ay patuloy na nag-iingat at ginagawa nyo pa rin po yung mga pagsusuot ng mask, pag medyo hiwa-hiwalay ng kaunti, at paghuhugas ng kamay dahil po alam natin po medyo magtatagal pa po ito, no? So doon po sa larangan na yun sana po magpatuloy po kayo na maging isang ehemplo. At sa araw po na to, syempre kailangan pong bumati muna tayo sa ating mga tagapakinig. Syempre unang-una na po doon sa 702 DZAS, mga taga Maynila po, at sa 1233 DYVS dyan po sa Bacolod. Welcome po dito sa ating palatuntunang ehemplo. At sa 1062 DXKI sa Cotabato, sa South Cotabato, welcome. Sa 1143 DZMR Santiago Isabela, sa 103.3 FM The New J Radio sa Cagayan de Oro, at sa Quezon, Palawan dyan sa 106.3 DZRK. Welcome po sa inyong lahat. At siyempre para po dun sa nakikinig sa inyo online, sa febc.ph, welcome. Ganun din po yung mga nakikinig naman sa FB Live through 702 DZAS FEBC Radio TV. Welcome. At kung kayo naman po ay gumagamit ng ating FEBC PH Stream, yung ating radio app, welcome po sa inyo. By the way, pakisabi po dun sa mga naka-iOS o yung gumagamit po ng Apple, available na po ang ating app sa Apple Store, no? Sa App Store ng Apple, ganun din po sa Google Play. So ipagsabihin niyo po para mapakinggan niyo po ang iba't ibang mga stasyon ng FEBC Philippines. At sa araw po ngayon, ang ating pong makakausap ay nasa larangan po ng edukasyon. Siya po ay isang teacher at nakatutuwa dahil siya napakabata po. He's 27 years old pero ginagamit na po siya ng ating ng mga katutubo, ano, na nagagamit po yung galing niya, yung kanyang angking galing. Ang ating pong guest ngayon sa ehemplo, ang ating ehemplo ngayon ay si Herson Raquino, teacher Herson Raquino. Siya po ang founder ng Project Lapis. Explain ko po kung ano yung Lapis mamaya-maya. Siya po ay tubong Batanes at nagtapos po ng education degree niya sa St. Dominic College doon sa Batanes. Siya po ay licensed professional teacher. So talagang teacher at heart. At nung nga pong last year, sinimulan po niya yung kanyang Project Lapis. Alam mo mga Pilipino po, magaling po tayo sa mga acronym. No? Yung Lapis po, ang ibig sabihin nun, Literacy Assistance Program for Indigenous Students. Yan. At ito po ay nagdi-distribute ng mga school materials dun po sa mga katutubo, lalong-lalo na po sa Cagayan, sa mga agta, dun po sa mga liblib na mga lugar. Ayan, dyan po siya pumupunta. At si Teacher Herson, siya po ay nagsimula rin ng isang gawain dahil po nung pumasok yung pandemya, medyo naudlot po yung kanyang Project Lapis. So nag-shift po siya ng kaunti para rin makatulong dito sa panahon ng pandemya. Nag-start po siya ng school supply pa rin, pero mas mayroon ng food supply, may food pack. Ang tawag po to Hope in a Pack.
At nang simula po niya, nakapakatulong po siya sa 130 mga indigenous students para po dun sa kapanahonan ng pandemya. So meron po siyang food in a pack. Ganun din po ay nakipagtulungan po siya sa mga kapulisan dahil po yung mga pinupuntahan niyang lugar, medyo delikado po yun eh. Kaya kumuha po siya ng mga katulong na kapulisan na nakakatulong din at tumulong po sila sa 300 AGTA villagers for the free school supplies, snacks, relief packs doon po sa Sitio Panao, Tabac, Bugay, Cagayan. At dahil naman po doon, last year, 2019, siya po ay nakatanggap ng Bronze Award doon sa Individual Volunteer Award. At this year, actually sa araw pong ito, nalaman po niya na siya po ay silver medalist or silver awardee ng 2020 Volunteer Movement Award. Binibigay po annually ng Social Welfare Development or Department, Social Welfare Department ng Hong Kong Special Administrative Region. Naku, talaga namang maganda po ang ating magiging kwentuhan. So wag po kayong ma-distract kung ano po yung ginagawa ninyo sapagkat maganda po ang ating kwentuhan kasama si Teacher Herson Raquino ang siyang namuno at nagsimula ng Project Lapis dito lamang sa inyong palatuntunang ehemplo. Magbabalik po kami. Sumasahimpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Sumasahimpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Babalik po tayo sa ating palatuntunang ehemplo at tulad nga po ng sabi ko, kasama po natin ngayon si Herson Raquino. Bigyan po natin siya ng pagkakataon na bumati naman sa inyo. Teacher Herson, magandang araw po sa inyo. Okay, magandang tanghali po sa inyong lahat at sa tagapakinig po ng inyong radio station, sir. So, I am Herson Raquino. Ako po ay tubong Batanes at Akanggan. Mm-hmm. At dito sa area ng inyong pamilya, ikaw ngayon ang parang naatasang guro dun sa pamilya mo. Yes, sir. I take the responsibility to continue. Ngayon, gusto kong malaman bakit ka nagkaroon ng parang desire para abutin naman yung ating mga katutubo, lalo na yung mga kabataan?
Yes po sir, nagkaroon po ako ng interest po na mag-reach out sa ating mga katutubo dahil una po sa lahat, hindi po ako galing sa mayamang pamilya. Sabihin lang na po natin na average family. So alam ko po ang pakiramdam ng walang-wala, ang hirap na pwedeng ganasin ng mga katutubo ng mga bata na gustong mag-aral, ngunit hirap sila sa buhay. At the same time po kasi gusto ko talagang maging public servant. Yun nga lang po siguro it's not yet my time. So I applied for a uniform work although I failed. So I took that failure as my driving motivation po. Ang sabi ko naman sa sarili ko, pwede akong maging public servant for the meantime without their uniform. So I'm now working as a public servant without their badge. So sabi ko sa sarili ko, temporarily muna magbigay serbisyo publiko habang naghihintay tayo ng magandang oportunidad na darating. Pero malaking impluwensya talaga ang iyong mga magulang, lalo na ang iyong nanay. Sabi mo dahil siya mismo ay nasa public office din, hindi ba? Yes, sir. Mm-hmm. Now, dito ngayon sa paano ngayon naisip itong lapis? Ang particular project na ito. Bigyan mo kami ng background nung simulain nitong lapis kasi marami ng mga teachers lalong-lalo na sa probinsya ang mga nagsimula rin ng pagtulong na parang teaching in the provinces pero ito parang specific to indigenous children, yung mga katutubo. Yes, sir. Bali, nagsimula po itong Project Lapis dahil napag-alaman ko po na dito po sa Cagayan, may mga katutubo po na ang isang lapis talaga ay pinuputol nila sa 3 piraso upang magamit nila panulat. Naisipan ko na bilang isang guro, alam ko yung hirap na pinagdadaanan ng bawat katutubo. Kaya napagdesisyonan ko po na ilunsad itong Project Lapis. Nung una po, wala pong ibig sabihin ng lapis kasi literal siya na lapis, as in panulat. Kasi yun lamang po ang dala ko kapag ako'y bumabiyahe or umaakyat sa bundok kasi magaan siya at pwede ko lang siyang bitbitin anytime. Pero naisipan ko, ang sabi sa akin ng mga kaibigan ko na kulang yung lapis, dapat gawin mo na, magbigay ka na din ng papel kasi anhin nila ang lapis kung wala naman silang gagamit ng papel. So din po ako nag-isip kung paano ko bibigyang kahulugan yung lapis. Doon po ay pumasok yung Literacy Assistant Program for Indigenous Students. So instead po na lapis na lang ang binibigay natin sa katutubo, tayo po ay nabibigay na po ng complete educational materials na pwede nilang gamitin sa isang buwan. At ang maganda naman po, after natin mabisita ang kanilang komunidad, binabalik-balikan po natin silang bigyan at supplyan ng mga gamit po. Mm-hmm. So talagang talagang it first started with in a sense isang practical na bagay, yung lapis lang. Kaya lang lumalabas na talagang mas malawak pa yung pangangailangan. Now ito malapit ito sa puso mo kasi ikay nahuling nagsabi na naniniwala ako na ang edukasyon ang siyang magagamit ng mga kabataan upang maiangat nila ang kanilang buhay sa hinaharap. So bakit in a sense paano mo to na nakita sa iyong sariling buhay? Ako kasi sir is lumaki kasi ako na hindi kasi perpekto ang pamilya na kinalikhan ko. Mm-hmm. So ang aking magulang, ang aking nanay to be exact, siya po ang nagsumikap upang pag-aralin kaming 3 anak sabay-sabay sa kolehiyo at isa-isa. Lahat kami ay nag-aral sa pribadong eskwelahan at ramdam ko kasi ang hirap talaga at doon ko napagtanto, doon ko naisip na napakahalaga talaga ng edukasyon dahil kahit gaano ka kasipag, kung wala ka namang certificate or diploma na pwede mong ipagmalaki sa iba, ang hirap pa rin dahil ang labanan talaga ngayon sir is kung gaano ka kasipag, hindi lang kasipag or katalino, kung gaano mo maipapakita sa iba na ikaw talaga ay nagsusumikap. At sa mga napuntahan ko kasi ng mga komunidad dito sa Cagayan, lalo na po sa mga komunidad ng katutubo, wala pa pong nakapagtapos. Halos lahat po sila ay at the age of 15, 13, sila po ay may mga 3 anak na, 8 na anak. Kaya gusto ko pong palitan ang mindset nila na gusto ko talagang i-instill sa kanilang isipan na napakahalaga ng edukasyon.
ito ay marahil hindi man nila ito mapapansin ngayon, pero in the future mararamdaman nila na kapag tayo ay kapag tayo ay mananatiling suportahan ng kanilang mga anak or ang kanilang komunidad, sila rin ang tutulong upang maiangat nila ang kahirapan na kanilang nararamdaman ngayon, sir. Mhm. Now, siguro I would presume na napakahirap din dahil kadalasan yung sitwasyon ng mga kabataan ay nanggagaling din dun sa sitwasyon ng kanilang mga magulang. At kaya yung iba nga hindi nakakapagtapos kasi sasabihin ng mga magulang, huwag ka na muna mag-aral dahil kailangan mo magtrabaho. So paano mong na itataguyod yung situation na yon na gusto mong abutin yung mga bata pero kailangan mo pa ring abutin yung kanilang mga magulang? Unang-una po, napakahirap po kasi unang-una, tutol talaga ang kanilang mga magulang. Pero sa akin po, hindi po ako napagod na i-convince, hindi po ako tumigil na bigyang advice sa mga magulang nila na huwag nilang parang ipasa sa kanilang mga anak yung mga karanasan, yung mga napagdaanan nila ng nakaraan. Bigyan po nila ito ng tsansa kahit papaano at bigyan suporta. Hindi man nila ito mabigyan ng suporta. Ang sabi ko naman sa kanilang mga magulang, may mga tao na tagalabas, na nasa labas, na handang tumulong sa kanilang mga anak at sa kanilang komunidad, sir. So every time na pumupunta po ako sa community, I see to it na kinakausap ko, there's a mutual conversation between the community, especially with the parents po ng mga AIDA. Now, ito hindi dito gawang biro. Ikaw ba'y merong mga kasama dito? Meron ka bang mga, sabihin na nating iba pang partners na tumutulong? May mga ibang teachers pa ba? O meron pa bang mga support groups na tumutulong sa'yo? For the past years, sir, na ginagawa ko tong Project Lapis, ito po ay ginagawa ko on my own kasi ang mga target ko po ng mga lugar ay hindi po mga birong lugar. Tayo po ay pumapasok sa mga lugar na hindi pa pinapasok ng mga ordinary na tao. So, ang mga nakakasama ko po talaga sa aking proyekto ay mga personnel po mula sa kapulisan po at sa mga sundalo po for security purposes po. At upang maiparating po natin sa kanila ang programa po ng pamahalaan patungkol po sa usaping pangkapayapaan din po. Mm-hmm. Now, ikaw ba ay so ito'y ginagawa mo mag-isa and then itinataas mo yung programa ng pamahalaan at saka siguro yung gano'n na rin yung the Department of Education. Ikaw ba'y nakakalapit sa kanila para mabigyan ng alalay doon sa ibang mga kagamitan na kailangan mong ibigay doon sa mga bata? Sa panig naman po ng kapulisan po, ako po ay napagdesisyonan ko po na hindi humingi ng material na bagay mula sa kanila dahil yung oras po na kanilang binibigay sa aking programa, yung 5 days po na sila ay nakakaroon ng advanced clearing operations sa mga pupuntahan ko pang lugar, ay hindi na po biro. Kaya ang sabi ko sa kanila, suportahan niyo ako at susuportahan ko rin kayo. Dahil bilang isang guro po, naniniwala po ako dun sa reward system. Hindi maniniwala, hindi makikinig ang mga bata kung magkaroon ng lectures ang mga pulis, kung alam nila na wala naman silang marireceive at the end. So yun po ang ginagawa ko. Magle-lecture muna po ang mga kapulisan about the anti-terrorism bill, mga illegal recruitment po ng mga nasa kabila. After po ng kanilang mga lectures, ako po ay namimigay na po ng mga school supplies at mga eco bags po. Reward system po. Now, dito sa iyong ginagawang pag-akyat doon, ikaw ba'y nagkakaroon ng pagtuturo mismo o yung pagbigay lang ng gamit? Ano ba yung para mabigyan natin ng idea kung ano yung nangyayari pag umakyat kayo kasama ng kapulisan? Ano ba yung magkakaroon ng session, ng pagtuturo o bigayan lang ng mga kagamitan? Noong una po, napagdesisyonan ko po na magturo, pero hirap po sila na maintindihan ang aking lingwahe dahil iba po ang salita ng mga tutubo sa iba't ibang lugar po dito sa Cagayan. So ang ginagawa ko na lamang po is nagkakaroon na lang po ako ng inspirational lecture, inspirational message before distributing po ng mga eco bags. Ang ginagawa ko po is binibigyan ko sila ng aral, minomotivate ko sila na huwag tumigil na mag-aral at the same time mag-focus lang sila na dahil hanggat may taong tutulong sa akin, ipaparating ko sa kanila ang tulong mula sa labas. So yun po, ang ginagawa ko po sa kabundukan is
inspirational talk po sa mga katutubo. Mhm. So, ibig sabihin, mayroon pa ring mga eskwelahan doon sa kanilang lugar, kaya nga lang talagang hindi lang sila minsan nagpapatuloy gawa ng wala silang gamit at wala naman nag-uudyok sa kanila na kagaya ng ginagawa mo. Yes, sir. Bali, marami pong mga bata sa liblib na lugar dito sa Cagayan na napagdesisyonan pong tumigil dahil po ang trabaho po ng kanilang mga magulang ay pa-extra-extra lang po. Kung may mag-aanip po ng mais, mga palay, sila po ay pumupunta. Pero kapag tapos na po ang anihan, tambay naman po ang kanilang mga magulang. So yun po, yung iba po is namamasukan na rin po, nangingisda ang iba at yung iba naman is nagtatanim po. Mhm. So, dito sa ganong situation, mayroon bang mga bata na nahihikayat mo na bumalik sa pag-aaral? O yun lang talagang pumapasok lang? O baka naman parang sabihin natin na nare-retrieve mo ulit sila? So far po, nakakakuha po tayo ng positive feedbacks po pagkatapos ng mga activities na may mga bata po na alam mo po yung pakiramdam na kapag pumunta po tayo dun sa lugar, makita nila yung binigay natin na gamit sa mga bata. So parang nauudyok sila na magbalik loob, mag-aral muli kasi alam nila na may susuporta na sa kanila eh. So yun po ang maganda, hanggat may sumusuporta po sa aking programang Project Lapis, ako po ang nagiging tulay upang iparating po ang tulong sa mga katutubo, sir. Okay. Now, ang gusto ko ngayong bigyan ng pansin naman yung pagtulong nitong mga kapulisan. Kasi ang mga tumutulong sa iyo ay yung pinaka mga hepe nila eh. Like sa 203 o yung 203rd Maneuver Company, si Captain Jefferson Mukay, and then si Commander tama ba to? Kabuatan, no? Sila yung mga katulong mo eh. Ano ang nagiging epekto nito dun sa mga kapulisan na tumutulong naman? Naniniwala kasi ako, sir, na malaking epekto malaking impactong yung Project Lapis sa ating kapulisan dahil yun nga po nasabi ko kanina na ang ating kapulisan po ay pilit po na hikayatin ang mga kaibigan natin na pumanig po sa kabila. So ang Project Lapis ay isang partner ng ating kapulisan upang mahikayat po natin talaga yung mga nasa kabila dahil naniniwala po ako na ang aking Project Lapis ay tumutugon or ang objective po ng aking Project Lapis ay nakafocus po sa mga bata. So naniniwala po ako na ang bata pwede nilang baguhin ang desisyon ng kanilang magulang. Hanggat maramdaman ng bata na may nagmamahal sa kanila, they can force their parents to change to instead of rebuilding, so just to support the government's project na lang po. Mm-hmm. So yung mga kabataan ang eventually nakakakumbinsi dun sa mga magulang nila na makapagpatuloy sila sa pag-aaral. Doon ba sa mga kapulisan, meron din ba silang mga anak na eventually nahihikayat dun sa iyong ginagawa? Yes, sir. Ang maganda naman, sir, may mga activities po ako, sir, na even anak po ng mga hepe, is tinutulungan po nila ako na magbigay po ng mga school supplies. Meron din po yung mga anak po ng mga kapulisan po natin na yung mga sobrang gamit po nila pang-aral ay napagdesisyonan po nila na ibigay na lang po sa mga mas nangangailangan po ng kabataan. Mm-hmm. Mm-hmm. Now, obviously lahat tayo naapektuhan pagdating nung coronavirus, no? Everybody got affected. So sigurado medyo napigilan din yung iyong pag-akyat o pagpunta dun sa mga katutubo. And then eventually ngayon, yung I would presume ito yung iyong pamilya na nagtutulungan ngayon dito sa Hope in a Pack. So ibigyan mo naman ngayon kami ng kasi mukhang nakikita ko na tumutugong ka in a practical way. So una, dahil nga talagang mayroong pag-aaral na kakailanganin yung mga gamit sa eskwelahan. Ngayon namang mayroong coronavirus, it's Hope in a Pack. Can you give us naman a picture kung ano naman itong naisip mo na gawing Hope in a Pack? Bali po nung nagkaroon po ng COVID-19 pandemic po sa ating bansa, napagdesisyonan po pong itigil muna ang Project Lapis dahil ako po ay natatakot na maging career po sa bundok. So tumigil po tayo ng mahigit 2 buwan. Nung hindi na po mahigpit sa mga
mga guidelines po ang ating pamahalaan, nag-isip po ako kung paano ako makakatulong ulit sa mga katutubo dahil nung wala pa pang pandemic, mahirap na yung buhay nila. Ngayon pa na may pandemic, so mas dobleng pasakit sa kanila. So naisipan ko na instead of school supplies, kasi pandemic kasi, so every time na may crisis talaga, ang binibigay talaga is relief goods. So hindi naman makakain ng mga kabataan yung mga school supplies. So ang naisipan ko po ilunsad tong Hockey na pa. Ito po ay mga eco bags na may lamang pong mga milk, assorted biscuit, cakes, and chocolate. At the same time po, naglalagay din po ako ng school supplies, pero binawasan ko naman po muna yung school supplies. Nag-focus po ako sa pagkain dahil naniniwala po ako na mahalaga ang edukasyon, pero mas mahalaga po talaga ang kalusugan. So, kailangan nilang magsama. So, ang sabi ko, ang edukasyon ay makakapaghintay, pero kung sila is nagkasakit, yun pa ang dahilan na hindi sila makapag-aral. So, baliwala. So, yun po ngayon ang focus ko, yung makapagbigay po tayo ng pagkain sa mga katutubo. Dito ba sa effort mo na to, kasama mo yung pamilya mo? No, sir, ang aking family, sir, ang aking nanay, sir, is nasa Batanes, sir. Okay. Ang aking kapatid, sir, na panganay ay nasa Manila at ang aking bunsong kapatid naman ay isang pharmacist at busy rin po siya bilang isang frontliner. So I do this project lagi, sir, alone. I just asked my family, I just told my family na magkakaroon ako ng project, but I never asked them to join my project kasi alam ko po yung risk na pwedeng mangyari. Now, saan ka ngayon kumukuha ng pantustos dun sa mga kagamitang na ibibigay mo? Ang maganda naman, sir, after po nating ma-feature po sa iba't ibang regional at national platforms po, ito po ang naging daan upang makakuha po tayo ng donasyon at suporta po mula sa labas. Kaya malaking pasasalamat po talaga na kahit paano itong Project Lapis ay unti-unti nang nakilala kasi nung una po napakahirap dahil yung ipon ko po, yun po yung ginastos ko nung una. So kailangan kong I need to take the risk kasi ginusto ko to. So ang sabi ko naman, wala namang isang proyekto na isang labas lang mapapansin na agad. So ang sabi ko sa sarili ko, ang kailangan ko lang talaga is consistency. Kailangan ko talagang pakita sa kanila na may nag-exist na ganitong project. So nung naramdaman nila at nakita nila na may ganito talagang project is ayun po, nagkaroon po tayo ng mga kaibigan na nagbigay po ng tulong, financial po at material na tulong. At ang maganda naman po sa mga tulong po na naibibigay nila, agad naman po natin itong ibinibili at ibinibigay po sa mga katutubo. Nako, talaga naman ha. Ang kausap po natin ngayon ay walang iba kung hindi si Gerson Raquino. Siya po ang nagsimula ng Project Lapis at ngayon naman ay gumagawa ngayon ng Hope in a Pack. At mamaya po, basis siya po ay na-recognize na sa kanyang gawain ng 2 beses. Kaya sa pagbabalik po natin, titignan din natin kung ano yung mga pagsubok at ano pa ang mga tinitignan ni Gerson moving forward. Kaya wag po kayong bibitiw dito lamang sa ating palatuntunang ehemplo. Papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Magandang araw kaagapay, Aloha Zero po. Abangan ang pagbabalik ng inyong papuri radio hosts na sina Arnel Depano, June G. Marcelo, ang Campanier family, Dennis, Charmaine at Trisha Denise, Pastor Jonover Luklukan, Larry Ilagan, and many more. Mga awiting alay ay parangal sa Diyos at nagtatawid ng pag-asa sa bawat Pilipino. Sama-sama tayong mag-enjoy sa musikang mula sa pusong Pilipino para sa mga Pilipino. Papuri! Original Filipino Christian music dito lang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
madakilang pagmamahal mo. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang ehemplo at kasama pa rin po natin si Herson Raquino, ang founder ng Project Lapis at ngayon yung Hope in a Pack. Ngayon naman, Herson, siguro gusto kong itanong naman sa iyo, dahil dito sa inyong pagsisimula, ano ang mga naging nakita mong difficulties? Alam na natin na yung mga pinupuntahan mong areas ay meron pa ring mga pagsubok doon dahil may mga rebelde pa rin at may security issues. Alam na natin na doon. Apart from that, ano pa ang mga nagiging nakita mong mga pagsubok para sa pagsisimula nito? Ang nakikita ko po talaga na pinakamahirap na pagsubok ay yung way. Hindi kasi biro yung nilalakad ko. Sakripisyo po talaga ang maglakad ng ilang oras sa kabundukan at tumawid sa hindi ko mabilang na ilog at pumasok sa mga masukal na kabundukan. So yun po yung I consider na pinaka-risky so far kasi tiwala naman po ako sa mga kapulisan natin na hindi nila ako pababayaan kapag may mga activities. So far po yun po yung nakikita ko na pinaka-risky. Mm-hmm. So it's really more the effort na puntahan sila at abutin. Yeah, dahil nga kung ilang kabundukan at ilang mga ilog pa siguro yung tinatawid ninyo dyan, ano? Hindi ba nagiging balakid yung pag-iisip? Kasi hindi ba alam nga natin, lalong-lalo na kung ito yung mga katutubo, meron na silang mga gawi, meron na silang sariling gawi, at minsan kailangan ding bigyan ng bagong kaalaman. Hindi ba nagiging balakid yun sa'yo? Hindi po nagiging balakid sa akin dahil hindi po ako nawawala ng pag-asa talaga kasi ang maganda po talaga dito is pilit po nating binabago ang kanilang mindset kasi iba po ang paniniwala ng ating mga katutubo dahil iba po ang itinuro sa kanila. Hindi ko alam kung sino ang nagturo sa kanila. Yun nga po ang kagandahan po na kahit papano po is napupuntahan po natin sila ng napupuntahan po natin ang kanilang komunidad at the same time po is nakakapagbigay po tayo ng pangako na babalikan po natin sila. Kagaya po ng magiging activity ko po next week kasi pinasok ko po yung isang komunidad dito sa Cagayan na wala pa pong pumapasok na tagalabas for almost 95 years kasi yung pinakamatanda doon kasi sir is 95-year-old. Siya po si Lola Digna at nung napuntahan po natin ang kanilang komunidad, ang hiling lang po ng matanda ay mapalitan po ang kanyang bubong na bamboo into yero dahil kapag umuulan kasi, pumapasok ang tubig ulan. At the same time po, sa loob po ng 9 na dekada, hindi pa po sila nakakakita ng liwanag tuwing gabi. So napagdesisyonan ko po na yung munting kahilingan ng matanda ay ating pong tuparin. At yun po after 1 month po na paghihintay po, mapatutupad na po yung kahilingan ng matanda. At the same time po, yung naibigay po natin yung nakaraang July sa kanilang komunidad, doble po ngayon ang dala kong tulong mula sa labas, sir. Mm-hmm. So that means magkakaroon na sila ng kuryente at saka nabubungan na rin siya. Yun po ang magiging activity natin, sir, next week. Wow. So magkaroon po tayo ng major transformation dun sa community, sir. Mm-hmm. Hindi ba sila naapektuhan nitong pandemya na ito? Actually, sir, naapektuhan sila ng pandemya kasi ang mga kapatid natin na ngayon nakatutubo, sir, kapag pinupuntahan ko talaga sila, dun sa community nila, sir, kakaunti lang ang tao doon. Mostly, sir, nasa bundok talaga sila. Tumataas talaga sila.
So, ang ginagawa namin, sir, is pinapatawag na lang namin sila kasi tagot daw silang mahawaan ng COVID-19. Ang maganda naman dito, sir, is sinisiguro talaga natin na before po tayo nakakaroon ng activity is nakakaroon po tayo ng home quarantine for 2 weeks. At the same time po is sinusunod po natin yung mga health protocols ng ating pamahalaan upang wala po tayong ma-breach, malabag na patakaran po. So talagang talagang nandoon pa rin yung pag-iingat. At ito in a sense, dagdag challenge din sa iyong ginagawa. Ngayon, kung if you don't mind, I'm very sure maraming gustong malaman, ilang taong ba si Teacher Herson? I just turned 28 last month, sir. So, 28 years old. Ako, 28. Ayan, kaya ako lang binibigyang pansin kasi nga dahil alam ko, Herson, maraming tagapakinig natin na mga kabataan at ikay nandoon pa sa kabataang yon na ibig sabihin merong magagawa ang isang 28 years old, no? Na para magkaroon ng pagbabago sa isang lugar. Ikay ba'y patuloy pa rin nagtuturo? At ano ba ang iyong present situation at this time apart from itong ginagawa mong projects? Ako po, sir, ay full-time volunteer na po ako ngayon, sir. So simula last year, sir, I decided na gawing trabaho ko na tong Project Latte. So ito na po ang naging trabaho ko sa nakalipas na isang taon. So nag-full-blown po tayo, sir, last year, 2019. So ang ginagawa po natin, sir, isang buwan po is 3 to 6 outreach program po ang ginagawa natin. So hindi po biro kasi sa loob po ng isang taon almost 36, more than 30 outreach activities po tayo. So talagang magandang bagay yung nakikilala yung ginagawa at this time kasi dahil ibig sabihin ay nakakatulong yung mga taong galing sa labas para dito sa iyong mga projects. Yes, sir. Oo. Now, dito sa situation na ito, ano pa ngayon ang mga pinaplano mo moving forward? Kasi dahil para doon sa mga tagapakinig natin, kung gusto nilang makaabot ng tulong sa iyo, apart from yung Project Lapis, and I'm very sure pag pwede na, babalik ulit yung Project Lapis project mo, at itong Hope in a Pack, ano pa ba ang mga pinaplano ni Teacher Herson in the future? Actually, sir, to be honest kasi ako po ay isang aplikante na naman sa isang uniform organization at ako po ay talagang I'm praying and cross fingers po na sana po ay ako'y palarin dahil kung ako po ay pinalad, hindi na po ako mamumblema kung saan ako makakakuha po ng financial assistance na siyang magagamit ko po upang ipagpatuloy ko po itong aking advokasya. So, yun po, sir. So ako po ay isang aplikante ngayon pero hindi po ramdam na ako isang aplikante dahil patuloy pa rin po akong nagbibigay po ng serbisyo publiko sa katutubo. So talaga hindi mo ramdam na aplikante ka kasi basic ka Hindi naman sa wala kang trabaho Kaya nagvo-volunteer at malaking trabaho rin yan. Now, yes, gusto ko naman bigyan lang ng pansin ito. No? You were recognized last year dun sa Individual Volunteer Award. Sino ang naghandog sa inyo na itong bronze award na ito? Actually, sir, it's given by the Social Welfare Development by the Government of Hong Kong, sir. So Hong Kong din. Yes, sir. Oo. Ito po ay binibigay sa mga Asian volunteers po. Itong pagkilala po ito ay binibigay po sa mga volunteer po mula sa Asia. And last year po, 2 po mula sa bansang Pilipinas ang na-consider until finalists po. At pinalad po tayo na nakapasok po ako sa 3rd last year. Ang maganda po dito, binibigyang pagkilala po nila ang mga natatanging gawain ng mga volunteer at sila po ay nagbibigay ng financial support, assistance po sa iyong proyekto. So yun po yung kagandahan itong Individual Volunteer Award dahil kahit paano po is malaking tulong talaga yung naibibigay nila na assistance sa atin. So this year, I would think it's the same. Pero although this year, yun namang movement ang nabigyan ng Silver Award. Tama? Yes, sir. So from third, I was ranked 2nd. Actually, kaninang umaga ko lang nalaman when I open my email kasi bira ako mag-open ng email. More on Facebook kasi ako to promote my Project Lapis. Yun po, actually, pumasok po ang Burmans ng napakaganda. Actually, it's an early Christmas gift.
Kasi kahit paano po magiging daan po talaga yun para mas lalong makilala po itong ating ginagawang katangi-tanging advocacy po, sir. Mm-hmm. At yung financial support na yan, magagamit mo talaga dun sa work na ginagawa mo. Yes, sir. Yan. So ngayon, Herson, what are you looking forward to sa hinaharap? Sa sabi mo nga, kung ikay magkaroon na nung iyong parang pinaka-base support at ikay matanggap sa isang gawain na pinag-a-applyan mo, sabi mo, hindi na magiging problema yung pagtustos dito sa projects mo. Ano pa ba ang nakikita ni Herson Raquino moving forward sa future nitong ginagawa mo? Tulad po ng nasabi ko sa mga nakaraang mga interview ko po, actually nakikita ko talaga ang sarili ko na aside from giving back to the community, I see myself talaga supporting our indigenous children. Mm-hmm. So far, yun po ang mindset ko kasi I've decided na since I'm a product of a broken family, so actually ako yung asawa ni mama ngayon. So, yun po nakikita ko in the future, I'll just be an avid supporter of the indigenous community. Oo, so talagang parang iayos yung situation na pinanggalingan mo at ipasa naman ng maayos sa ibang tao. Magandang magandang direction 'yon. So that being the case now, kung kunwari merong mga tao ngayon na tumitingin sa iyong gawain, paano ngayon sila makakatulong? Gamitin na natin tong platform para makahikayat ka ng tulong sa mga taong nakikinig sa atin. Yes, sir. So I'll just use this platform to encourage people na kung kaya nyo naman po na magbigay tulong po sa iba, please go out and reach out. Be of service po sa mga mahihirap. And sa part ko naman po sa Project Lapis, ako po ay lagis na nagpapasalamat sa mga tao na tumutulong po at patuloy pa rin pong tumutulong. At kung kayo po ay gustong magbigay tulong, assistance sa aking proyekto, pwede nyo po akong bisitahin through my Facebook account po, it's Herson Raquino. At hindi po kayo malilito dahil ang profile picture ko po ay ang sarili ko kasama po ang mga Aita. Talagang yung pinaka-environment na pinagtatrabahuhan mo. Ang kausap po natin ngayon ay si Herson Raquino. Siya po ang founder ng Project Lapis at ng Hope in a Pack at magpapatuloy po siyang tumulong sa mga katutubo dyan sa Cagayan, lalong-lalo na po sa mga AGTA. Herson, wag ka muna nga alis dahil magbabalik pa tayo. Kaya kayo rin po, wag po kayong bibitiw sapagkat magbabalik pa rin po ang inyong palatuntunang Ejemplo. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Dan Andrew Cura para sa Ejemplo.
Tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang ehemplo at kasama pa rin po natin si Herson Raquino. At gusto ko lang pong ipaalala sa inyong lahat na kung kayo po ay may mga kakilala na tulad po ni Herson, abay wag po kayong mag-atubili na tawagan po kami o i-text kami sa 0917-572-1754 o di kaya naman po mag-email po sa amin sa dzasinfo@febc.ph o kaya mag-post po kayo kung ito po'y pinanonood ninyo sa FB live natin dito sa Facebook, Radio TV ng FEBC. Abay, ilagay nyo lang, post nyo po yung contact address, yung pangalan at saka yung contact details para po naman na makahanap pa po tayo ng maraming mga Pilipino, magmula mga bata hanggang nakatatanda na nagpapakita ng galing ng Pilipino. Kaya po tayo natutuwa na makasama po natin si Herson dahil po, ayan, nakikita natin mga kabataan ay nakakaroon na ng passion to actually help out. At kaya please, we're encouraging you, let us know para po makausap natin itong mga kapilipino natin na magaling. So, Herson, sa ating mga huling sandali, kung nabanggit mo nga kanina, ina-encourage mo yung ating mga tagapakinig na kung pwede kayong tumulong in your own way, pwede kayong gumawa. Meron ka na bang nabalitaan na kung ikaw ang target group mo ay yung mga katutubo sa Cagayan, mayroon na bang ibang mga nagpahiwatig sa iyo na sila rin ay tumutulong sa areas naman ng ibang lugar dito sa Pilipinas? Yes po, so far po talaga, if may mga nag-message po sa akin, tumatawag po sa akin na itong pinapaalam po nila sa akin na gamitin po nila itong Project Lapis, may taga Sambuanga po, taga Sambales. Kung if I give my permit, na gamitin nila itong approach ko sa mga katutubo. At ang sabi ko naman, hindi naman ako madamot kung makikinabang naman ang mga katutubo, why not? Feel free to use this program, yun po. Oo, so parang sabi nga namin if you're going to copy it, just copy it right. Basta tama lang yung gagawin. So meron ka nang nababalitaan pala na meron na rin gumagawa ng mga ganito sa ibang mga lugar. Yes, sir. At ang maganda naman talaga dun, sir, is talagang pinapaalam nila, sir, binibigyan po na tayo ng abiso na sila po ay na-inspire sa ating gawain. Kaya napagdesisyonan po nila na magbigay tulong sa pamamagitan na rin po ng Project Lapis sa kanilang mga lugar na napili. Oh, wow. So tinatawag na rin nilang Project Lapis? Yes, sir. May Project Lapis na rin sila. Okay. Naku, maganda siguro. Baka in the future, magkita-kita lahat ng iba't ibang mga Project Lapis sa iba-ibang lugar dito sa Pilipinas. Siguro ngayon, gusto kong kanina na encourage mo nga yung mga tao na tumulong and to do it their own way. Ang gusto ko naman ngayon na itanong sa iyo na lagi namin tinatanong dun sa mga nagiging kasama namin dito sa ehemplo. Paano ba maging ehemplo? Paano ba ano ba ang magmo-motivate sa isang tao para manguna sa isang gawain? And ang talagang pakay namin dito ay yung mga kabataan tulad mo. How does one become an example, a role model sa panahon natin ngayon? At our time, sir, I think pwede kang maging ehemplo, sir, sa iba't ibang paraan. You can be a model in different aspects. So, katulad ko, sir, kasi ang sa akin kasi, sir, is ang dami ko talagang pinagdaanan, ang dami ko mga failures sa buhay. So, hindi yun naging hadlang, hindi ko yun ginamit, hindi ako nagmukmok, hindi ako naghulong or whatsoever na illegal activities. I use those failures, to motivate myself to become better, kasi alam ko naman po na God's time is always perfect time, sir. So, gusto ko talagang maging model sa mga katulad ko din na nakaranas po ng failure sa buhay, na wag susuko, wag mawawala ng pag-asa dahil darating talaga, at kapag yun ay dumating sa buhay mo, doble-doble, sir. So, yun po ang para sa akin. Let's use our failures to become a better version of ourselves, and I just want that image of mine na maiiwan sa mga kabataan ko, maiiwan sa mga youths at my age, sir.
Nako, talaga namang yun ang napakagandang tignan, ano, na turn your failures into successes, no, at gamitin mo para motivation, para hindi lang yung pagbutihin yung sarili, no, ginagawa mo ngayon, umigi na yung sarili mo, nakakatulong ka pa sa iba. Nako, Herson, Teacher Herson, maraming salamat at more power to Project Lapis and Hope in a Pack. At ang dalangin namin ay naku, lalo pang maraming ang unang-una tumulong sa iyo sa iyong gawain, at pangalawa, maraming ma-inspire na sila rin ay maging Teacher Herson din sa kanilang mga sariling lugar. Maraming salamat sa oras na binigay mo sa amin. Okay, maraming salamat din po sir sa pagbibigay po sa akin ng oportunidad na maibahagi po ang aking Project Lapis journey. Mabalo po. Yan, nako. Maraming salamat. Yan po, ang ating nakausap ay walang iba kung hindi si Herson Raquino. Siya po ang nagpasimula ng Project Lapis na ngayon po ay ginagawa na sa iba't ibang mga lugar. Ito po ay para sa mga katutubo, at gayon din yung kanilang ginagawa ngayon during this pandemic, yung Hope in a Pack. Nako, sana po kayo po ay mayroong napulot na inspirasyon sa buhay po ni Teacher Herson. At kung mayroon man at kayo po ay may mga kakilala pa na katulad ni Teacher Herson, pwede po kayong mag-text po sa amin sa 0917-572-1754 o di kaya naman mag-email sa dzasinfo@febc.ph or mag-post po sa ating FEBC Radio TV FB page, no? Para po makilala natin ang ating mga kababayan na nagpapakita ng angking galing ng mga Pilipino. At tayo rin po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagtangkilik po sa ating palatuntunan. Sana po ay sa bawat palatuntunan natin, kayo po ay, kayong sarili, inyong sariling buhay ay nagiging ehemplo rin. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating production assistant, si Aru Mendoza, na siyang nag-produce po ng ating palatuntunan ngayon. At siyempre, tulad po ng dati, ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, na lagi pong nagpapaalala po sa inyo, saan man, kailanman, at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. Maraming salamat. Stay safe. God bless you.